May nagbigay nga kahapon ng school uniform kay ABM. 2 pirasong blouse nga ito at kung bibilin ko nga ito ay kulang-kulang 700 din. Nanonood nga daw siya ng vlog ko at nakikita daw niya na isang pares nga lang ang uniform ni ABM. Malaking kaluwagan na nga ito dahil hindi na nga ako mag-aapura paglalaban ng uniform. Dahil isa nga lang ang uniform ni ABM, kapag nga dumarating siya ay pinauhubad ko kaagad at saka ko nga nilalabhan. At kinabukasan ay may pasok na kaya prepare muna tayo ng almusal pati na nga ng kanilang babaunin. Pinagsamang pritong hotdog at saka nga itlog ang kanilang aalmusalin. At kung kukulangin naman ay meron namang nakaantabay na ginisang sardinas na natira nga namin kagabi. Yung tosino naman ay paghahatian ni ABM tsaka nga ni grade 10 para nga sa kanilang babaunin. 2 pirasong itlog na nilaga naman ang request ni grade 6 na babaunin kaya nga eto nagsapaw nga ako sa aming sinaing. At nung makaluto na nga ako ay sabay-sabay ko na nga silang ginising para sabi ko nga ay sabay-sabay na rin silang kumain. At habang naliligo nga sila ay inihahanda ko naman itong kanilang babaunin. Dahil pinakamaaga nga umaalis si ABM ay siya nga muna ang unang naliligo. Sinusundan nga ni grade 6 bago nga ni grade 10. At eto na nga tapos ko na nga i-prepare ang kanilang baong pagkain. Buti na lang talaga hindi kumakain si grade 6 ng tosino. Kung nagkataon mag-aagaw-agawan pa sila sa 1/4 na tosino. At nung iyahatid na nga ni criminology si ABM ay eto nga naghahanap pa nga kami ng papel. Hindi ko nga alam kung ano bang klaseng papel ang hinahanap ni criminology. Yun daw yung papel na ginagamit niya kapag nga siya ay nagpapa-change oil. Nakasimangot na nga si ABM at nag-aalala nga baka nga daw siya ay malate. Kakahanap nga dyan sa papel ay inabot na nga sila ng liwanag kaya nga sabi ko ay mag-try bike na sila para naman mas mabilis silang makarating sa may pagan. At sinabihan ko nga rin si criminology na kung meron ka mang kailangan kinabukasan ay dapat gabi pa lang ay inihahanda mo na. At pagkaalis nga nila isinilip ko naman si grade 6 tsaka nga si grade 10 dito sa may Pretil. Ay nag-ipon-ipon nga ang mga estudyante dahil nga yung mga service dito ay hindi na nga pwedeng mag-service. Pinagbawalan kasi sila ng marina dahil nga yung ibang school service ay maliliit at isa lamang ang palakoy tapos yung iba wala ring mga life jacket. At nakaalis na nga ang aking mga anak at gustuhin ko mang matulog ay hindi naman po pwede dahil tambak nga ang aking mga gawaing bahay. Sa ganitong paraan nga lang kasi ako nakakapaglinis kapag nga wala na nga akong kasamaan sa bahay. At mas masarap naman talagang kumilos mag-isa at gumawa ng mga gawaing bahay kapag nga wala kang kasama. Akala nga nila kung muna sa bahay ka lamang ay wala kang ginagawa. Ang nanay kaya ay walang pahinga, walang rest day, walang day off, 24/7 lahat gawain sa bahay. Kung kami nga ay pasasahurin, aba ay baka mas malaki pa ang sahod namin sa mga artista. Charing. Kaya nga ako medyo nasasaktan ako kapag nakakarinig ako ng nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa. Yun ang alam nila, kung pwede nga lang makipagpalit ng pwesto, ay makikipagpalit ako ng pwesto. Samantalang ang mga tatay magbigay lamang ng sahod sa asawa ay mabuting asawa na. Pero ang nanay magkasakit lamang ang anak ay pabayang ina na. At ang pinakamahirap sa isang ina ay yung pagbabudget ng kakarampot na sahod ng iyong asawa. Nanay at nanay ang gagawa ng paraan kung paano kayo makakasurvive sa araw-araw lalo na sa mga bayarin at baon nga ng mga bata. Nag-emote lang po. Yun lang. Salamat.